A new report by Microsoft is detailing a cyber campaign China is using to influence voters in the U.S. This time, China is the one accused of planning to meddle. Bubulapukin ng China ang malalaking eleksyon ngayong taon. Ang eleksyon sa South Korea, ang eleksyon sa India, at ang eleksyon sa United States of America. Paano nila ito gagawin? At ano ang babala na binigay ng Microsoft sa nag-leak na impormasyon na guguluhin ng China ang eleksyon sa United States of America? Halika, atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito. Gagamitin ng China ang AI upang makialam sa eleksyon sa United States, South Korea at India ayon sa babala ng Microsoft. Nagkandak ang Beijing ng isang pagsusulit sa Taiwan gamit ang nilikhang nilalaman ng AI upang impluwensyahan ang mga botante laban sa kandidatong pro-sovereignty. Plano ng China na subukan ang eleksyon sa United States, South Korea at India ngayong taon gamit ang nilikhang nilalaman ng artificial intelligence. Pagkatapos ng pagtest nito sa Pangulo sa Taiwan ayon sa babala ng Microsoft, sinabi ng tech firm ng United States na inaasahan nilang tatalunin ng mga grupo ng cyber na suportado ng Estado ng China ang mataas na profile sa eleksyon ngayong 2024. Kasama na dito ang North Korea ayon sa ulat ng kupunan ng threat intelligence ng kumpanya na inilathala noong Biyernes. Sa pagtungo ng mga populasyon sa India, South Korea at Estados Unidos sa mga botohan, malamang na makikita natin ang mga Chinese cyber at influence actors at sa ilang aspeto ang mga North Korea cyber actors na magtatrabaho upang tumarget sa mga eleksyon na ito. Ayon sa ulat, isang digital na kopya ni Tang Xiaoyu, ang tagapagtatag ng SenseTime, ang nagbigay ng isang talumpati matapos ang kamatayan ni Tang. Sinabi ng Microsoft na sa kahit na anong kahulugan gagawa at ikakalat ng China sa pamagitan ng social media ang nilikhang nilalaman ng AI na makikinabang sa kanilang mga posisyon sa mga mataas na profile na eleksyon na ito. Idinagdag ng kumpanya na ang epekto ng nilikhang nilalaman ng AI ay hindi gaanong malaki, ngunit binalaan na maaring magbago ito, habang ang epekto ng gayong nilalaman sa pag-impluwensya sa mga manonood ay mananatiling mababa. Patuloy ang pagpapalawak ng China sa eksperimentasyon sa pagsasalansan ng memes, video at audio at maaaring maging epektibo sa hinaharap ayon sa Microsoft. Sinabi ng Microsoft sa ulat na sinubukan na ng China ang isang kumpanyang disinformasyon na ginawa ng AI sa halalan sa Taiwan noong Enero. Sinabi ng kumpanya na ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang entity na suportado ng Estado na gumamit ng nilikhang nilalaman ng AI sa pagsisikap na impluwensyahan ang isang dayuhang eleksyon. Ang isang grupo ng suportado ng Beijing na tinatag na Storm 1376 na kilala rin bilang Ispamouflage o Dragon Bridge ay lubhang aktibo sa panahon ng eleksyon sa Taiwan. Ang kanilang mga pagsisikap na impluwensyahan ang eleksyon ay kinabibilangan ng paglalabas ng peking audio sa YouTube ng kandidato sa eleksyon si Terry Gu na nagretiro noong Nobyembre na sumusuporta sa isang kandidato. Sinabi ng Microsoft na ang clip ay malamang nagawa ng AI. Inalis ng YouTube ang nilalaman bago ito makarating sa maraming mga tagagamit. Ibinuga ng grupo ng Beijing ang isang serye ng mga meme na gawa ng AI tungkol sa kandidato na sa huli ay nagtagumpay si William Lai, isang kandidato na pro-sovereignty na kumukontra sa Beijing na naglalaman ng walang basehang mga paratang laban kay Lai na inakusahan siyang nag-embesel ng pondo ng Estado. May pagtaas din sa paggamit ng AI-generated TV news anchor, isang taktika na ginamit din ng Iran na naglalaman ng hindi mga pinapatunayan ng mga paratang tungkol sa pribadong buhay ni Lai, kabilang ang pagkakaroon ng mga anak sa labas ng kasal. Sinabi ng Microsoft na ang mga news anchor ay ginawa ng CapCut tool na binuo ng Chinese company ng ByteDance, ang may-ari ng TikTok. Idinagdag ng Microsoft na patuloy na naglulunsad ng mga kampanya ng impluwensya ang Chinese group sa US. Sinabi nilang ginagamit ng mga aktor na suportado ng Beijing ang account sa social media upang magtanong ng nakakasindak na mga tanong at subukang maunawaan ng mga issue na naghihiwalay sa mga botante sa US. Maaaring ito ay upang mangalap ng impormasyon at presisyon sa mga pangunahing demograpiko ng boto bago ang eleksyon sa Pangulo ng United States.
Ito'y sabi ng Microsoft sa isang blog post na kasama ang ulat. Ngunit kung ating makikita, mapapansin natin na hindi pa patinag ang Microsoft sa mga banta ng Beijing at North Korea. Sa tingin mo kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Pangalawang Tesalonica 3 verse 16, naway ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo, at patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon. Kaibigan, nawa ang kapayapaan ang umiral at hindi ang kaguluhan, at magsisimula ang kapayapaang ito sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at lalaganap ang kapayapaan sa ating kapwa kung mananatili ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso ngayon. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Jesucristo ngayon? Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, salamat po sa topiko na aming natunghayan. Tulungan kami, Panginoon, na kahit na maraming babala ng mga tukso at pagsubok ng buhay, ay hindi po kami matitinag sapagkat kayo po ang aming Panginoong Diyos. Tulungan kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Bigyan kami, Panginoon, ng malakas na pananampalataya upang masugpo ang pagdududa at mga takot ng aming mga puso. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Sapagkat ito may samot hiling, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pag-asala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.